Napag-usapan natin ang patungkol sa kung bakit napaka-overpowered ng ability nitong si Kay Crimson. Ito ay sobrang lakas dahil siya ang user nito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Gumamit pala itong si Valsard ng absolute stop kung saan para itong stop time. Forcibly nitong pinipigilan ang kahit na anong energy. Kung hindi daw aware itong si Kay Crimson patungkol nga dito dahil hindi niya pa ito na-i-analyze, instantly daw na natapos ang kanilang battle. Pero ngayon nga nagawa itong ma-repel nitong si Kay Crimson gamit ang kanyang will. Isa daw itong feat na itong si Kay Crimson lang ang nakagawa, pero hindi ito problema para sa kanya kasi hindi pa naman siya ganun ka-exhausted. Patiently na nag-o-observe itong si Kay. Wala daw duda na acting on her own nga itong si Valsard, pero possible pa rin daw na meron nga nagtatempt dito kaya ganito ito ngayon. Kumbaga, pinapainan nitong si Valsard para mas maging aggressive siya. May idea na itong si Kay Crimson na itong si Twilight ang dahilan, kaya napaisip itong si Kay Crimson na probably daw pinapanood nito ang laban nila ngayon at gagayahin nito ang mga gagamitin niyang atake. Ia-add nitong si Twilight itong mga atake na ito sa kanyang ginagawang research. Although wala na ang physical body itong si Twilight ngayon, parang 2v1 pa rin itong kanilang battle kasi nakaka-apekto pa rin siya sa may laban nitong dalawa. Kilala ni Kay itong si Twilight. Isa daw talaga itong troublemaker. Gumagamit ito ng kung ano-ano mga schemes at wala siyang pakialam kung mag-fail man ang maraming mga schemes niya. Basta diretso lang siya sa kanyang ginagawang research at dahil doon maraming ang napapahamak. Gumawa itong si Twilight ng mga inhumane experiments at paulit-ulit niyang ginawa itong mga experiments na ito. Maging itong si Dagrawell nagreklamo daw patungkol sa mga ginawa nitong si Twilight, pero hindi daw sinabi sa kanya nitong si Dagrawell kung ano-ano ba ang mga ginawa pa nito. Para kay Kay Crimson daw, kahit nakakilala niya pa ang isang tao, kapag pinakailaman nito ang isang bagay na importante sa kanya, magiging isa itong kalaban sa paningin niya. Kakilala niya itong si Twilight at hindi naman talaga siya dati galit dito, pero ngayon nagagalit na nga rin siya sa kanya. Wala daw pakialam itong si Kay Crimson sa mga experiments nitong si Twilight kahit napakasama nga nito dati. Napaka-absurd naman daw kasi nito, pero hindi daw tama na gamitin ito ang kanyang partner na si Valsard para sa kanyang sariling interest lamang. Dito nag-unleash itong si Kay Crimson ng elemental magic na Heat Dragon Flame Blast. Isa itong scorching dragon na merong mahabang body. Pinalibutan nito itong si Valsard. Napakainit daw nitong dragon na ito at kahit ano nga daw halos kaya nitong sunugin upon contact, pero expected naman daw na hindi ito magdidil ng ganun kalaking damage kay Valsard. Ginamit lang daw ito nitong si Kay Crimson para ma-restrain temporarily itong Frost Dragon, pero maging ang pag-restrain lang hindi nito nagawang magawa kasi in one strike lang nagawa itong i-dispel nitong si Valsard. Nag-release lang itong si Valsard ng freezing wave palibot sa kanya at nawala na itong scorching dragon na ito. Napaisip naman itong si Kay Crimson na expected naman na daw yon, pero still parang ang lakas daw masyado nitong si Valsard ngayon. Napangiti na lang itong si Kay Crimson habang ini-acknowledge niya nga itong kalaban niya ngayon dito. Satisfied daw siya na ito ang kanyang partner, pero dahil rin dito lalong na-motivate itong si Kay. May kasabihan daw na kapag tinanggal mo ang emotions or will manghihina ka eventually, at ang dahilan nga daw kung bakit natalo si Twilight na Testarossa dahil ini-abandon daw nitong si Twilight ang will. Okay lang para kay Twilight na mawala man siya kasi meron siyang safety net. Kumbaga hindi siya ma-push dun sa may point of desperation. Mahalaga daw ang emotion na yon para kay Kay Crimson at ini-apply niya ngayon sa may situation ngayon itong si Valsard, kung saan itong si Valsard nga merong intense emotion na nararamdaman for a very long time. Ito nga yung jealousy niya dito sa may Red Primordial. Ito ang nag-push sa kanya sa ganitong level. Nakapag-decide itong si Kay Crimson na i-eliminate niya itong si Twilight dahil sa ginawa nito kay Valsard. Dito bumalik ang old personality nitong Red Primordial. Bumalik ang kanyang arrogance at wala na siyang pakialam sa ibang mga bagay. Nakapag-set siya ng goal at balak niyang gawin ang goal na yon kahit na sino pang matamaan. Hindi na magse-save itong si Kay Crimson ng energy na panlaban kay Ivaraj. Ibubuhos niya na rin lahat kay Valsard. Nakita naman itong si Valsard dito at dahil dito natuwa siya ng sobra. Sabi niya finally daw makikita niya na uli ang tunay na strength nitong si Kay. Ang tagal na nitong laban na ito. Ilang araw na ito pero hindi pa rin nila ito natatapos kasi hindi nga sila nag-all out nung una. Pero kahit na hindi nag-all out ang laban hindi man lang makapasok
ang ibang mga demon lords sa may area nitong kanilang battlefield. Ngayon, ay ginagamit rin pala nitong si Crimson ang energy sa kanilang paligid. So pati energy ni Velsard ay ginagamit niya para labanan itong si Velsard rin. Ang ginagawa nga kasi ni Velsard ay pinapaikot niya dito sa may paligid ang kanyang energy para hindi ito maubos. Pero ginagamit rin pala ito nitong si Crimson na panglaban ngayon sa kanya. Kaya daw kasing i-convert nitong si ang magic essence sa may surroundings into magicules in an instant without any delay. Kahit daw na mag-all out itong si Velsard ay hindi siya sure kung kaya niyang talunin itong seryoso na Crimson. Undoubtedly, at this point daw ay itong si Crimson ang pinakamalakas sa lahat ng mga primordial demons. Ibang level daw ang observational ability nitong si at maging ang hidden ultimate skill niya nga daw ata ay aware na ito ngayon patungkol dito. Balak ni Velsard na i-corner itong si gamit ang kanyang Patience King Gabriel at tapusin ito gamit ang kanyang Jealousy King Leviathan. 1 week na nga lang pala, bakasyon na kami, kaya mag-upload ako na mag-upload para sa mga members natin bilang pagbawi dun sa mga time na hindi nga ako nakakapag-upload. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.